pag-usapan natin kung paano nga ba ako gumastos as a college student ng 1K or 1,000 pesos. And saktong 1K to ha. 10 tong 100 bills na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ko kayo naluloko doon. Quick disclaimer lang, 1,000 pesos yung buong week ko na baon ha. So 250 yung baon ko per day, 5 times a week. Pero sa video to, 3 times a week lang ako pumasok. If you guys don't know, nag-aaral ako sa UP or University of the Philippines, which is a state university. Kaya ang baon ko is 250. Nung nag-aaral ako sa private school, ang baon ko is 150 per day. So, kaya medyo nag-strive ako para makapasok ng State U. Kasi sinabi ko kay mami na, Ma, kapag State U, baka naman, di ba? Baka magtaasan yung baon. So, sabi niya, sige, go, basta makapasok ka sa libre ang tuition. So, hindi talaga mataas yung baon ko to begin with. Tumaas lang siya dahil ngayong college is wala akong tuition fee, which is nakakatulong talaga sa parents ko. And syempre, nakakatulong na din sa akin kasi mas napapadalas yung kain ko. Anyways, kasama dito lahat. Pagkain, pamasahe, at pagkain ulit. So ano, tara! Sa Monday, ang ginastos ko for breakfast ay mami sa gilid-gilid. Sa kalendarya. Iyon ay 35 pesos and favorite ko talaga yun kasi ang anghang niya. Alam mo yun, hindi kasi ako nagkakape. So yung parang pampaboost ng energy ko talaga is yung maanghang na spice, yung maanghang, yung chili oil ng mami. Ayun talaga nagpapagising sa akin. Ramdam na ramdam mo sa bibig mo na parang, ganon! So nagigising talaga ako dun, kaya favorite ko na breakfast ng mami. And then, pumasok na ako ng school. Ang gastos ko is 12 pesos sa pamasahe sa bus. And, nagbabari to. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan, 12 pesos, minsan 20, minsan 25. Parang, gano'n ba talaga? But so far, ito yung pinakamura kong ride papunta ng school. 12 pesos, tapos bus, tapos naka-aircon ka pa. Ang mura niyan. Also, palagi ko palang sinasabi, pag sumasakay ako ng transpo, estudyante ako, para meron tayong 20% discount. So, usually, mga 5 to 7 pesos yung nadi-discount ko as a student. Pagkatapos ng 2 hours namin na klase, meron kaming tinatawag na break time. Para siyang recess, pero 15 minutes lang. And sa 15 minutes na yun, bumibili pa lang ako sa Mixu. So, gumastos ako ng 65 pesos para sa Mixu Lucky Sunday Ice Cream. And guys, sobrang sarap talaga ng Mixu. Hindi ko alam and hindi ko siya makompare sa ibang mga ice cream brands. Pero, ang lambot and ang creamy talaga sa Mixu. And feeling ko, makaka-relate yung mga students ng University Belt. Kasi kalat na kalat yung branches ng Mixu eh. Tapos, napakamura niya pa. I mean, 65 pesos, tapos ang daming toppings. Tapos nakihati pa si Angela sa pagkain ko. After ng klase namin, nag-lunch kami kasama si Joshua, si Joyce, and si Angela sa Manginasal. So, ang ginastos ko doon is 157 pesos for PM1 with gulaman drink. So, yung PM1, yung leg part, hindi yung pecho. Yung pecho medyo mas malaki, pero yung leg part. And hindi ito only rice, so 157 siya. Ay nga kayo. Nakakainis. Hindi ko alam kung mura pa ba yung mga inasal, pero nakaalala ko, nung grade 10 ako, yung presyo lang ng mga inasal, 130 pesos. Tapos ngayong college ako, halos 160 na siya. Pagkatapos nun, umuwi na ako, and ang gastos ko sa pamasahe is 25 pesos via UV. So, dito ko nga sinasabi na hindi pare-parehas yung gastos ko sa pamasahe. For the next day, which is Tuesday, may pasok pa rin ako. Ang dinahin ko for almusal ay, you guessed it right, mami. So, kumain ulit ako ng mami, pero hindi ako nag-dine-in dahil binila na ako ng kapatid ko. So, 35 pesos pa rin yun. Pagkatapos ng klase, nagkayayaan kami ni Angela na kumain ng wings. Gusto sana namin Tiger Wings para mas mura, 120 pesos lang. Kaso dahil, ang layo ng UP Manila sa UST. So, nag-decide kami mag-Frankies na lang. Medyo on the higher end version tayo, pero ang gagawa natin, gusto namin ng pakpak. So, ang gastos ko sa Frankies ay 255 pesos for a garlic parmesan chicken and rice. And medyo feeling burgis kami neto. So, nagpunta pa kami sa Vietnamese cafe na Uma Cafe.
Along Taft Avenue siya, malapit sa Lasal. And ang gastos ko is 170 pesos for strawberry matcha latte. Honestly, may kinain pa kami bukod sa strawberry matcha latte. Nagbigay sila ng complimentary milk tea because meron kaming hindi naging magandang experience with the cafe. So, ayun, buti naman na-address nila yung concern and nagbigay sila ng compensation sa amin. For Wednesday, eto na, wala akong pasok! So, nakatipid tayo dyan. And for Thursday, nag-almusal na naman ako. So, ang kinain ko ay mali. Hindi mami. Ang kinain ko ay 60 pesos na 7-Eleven salmon onigiri. Ang sarap nito, as in sa lahat ng mga onigiri na natikman ko, ito yung pinaka-malasa. Like, natikman ko na din kasi yung tuna. Pero ito talaga as in, the best yung salmon. Also, favorite ko din talaga kasi yung salmon na sashimi, tsaka yung sushi. Kaya, anything salmon talagang. For Thursday naman, may activity kami sa Pasig DRRMO. So, kailangan namin pumunta doon. And, nakisabay ako sa kaklase ko. So, nakapigila ako ng pamasahe. After ng school activity namin, hindi na ako sumabay pa uwi. So, may pamasahe na akong gastos. So, nagpunta kami ng Shangri-La with my friends. Tapos, ang grab namin papunta is 45 pesos. 180 yung total namin sa grab. Tapos, 4 kaming maghahati-hati. So, 45 pesos. Doon na rin kami sa Shang. Nag-decide kumain ng lunch. And, eto na. Ito na ang nakasila ng video natin. Kumain kami sa Texas Roadhouse. Texas Roadhouse lang naman. Halos 500 pesos lang naman. Kaya, nagastos ko na yung baon ko para next week. So, isang video na lang to. This week and next week for one video. So, ang gastos ko dito is 478 pesos. Kasama na yung one drink, entree, and yung main dish na pinili ko, which is pork something. Hindi ko na maalala. And then, nung pauwi na kami, nag-LRT ako pauwi. And may student promo, I think hanggang ngayon, yung LRT na 50% off siya for students. So, ang gastos ko lang is 8 pesos. Wait lang, hindi pala LRT. MRT. Hindi ko sure. Parang MRT ata. MRT na Shaw Boulevard. Yun. So, nag-MRT kami, 8 pesos yung gastos ko. And then, lumipat ako ng LRT, 50% off pa rin yung students doon. Ang gastos ko naman is 12 pesos. So, for Monday, ang total na gastos ko is 294 pesos. Which is lagpas na sa actual na baon ko, which is 250 pesos. And for Tuesday, ang gastos ko naman ay halos doble, 460 pesos. And for my last day, which is Thursday, ang gastos ko naman is tumataginting lang naman na 603 pesos. Kaya ako nag-nursing student dahil hindi ako magaling sa math. Pero alam na alam ko naman na sumobra tayo sa 1,000. So ang total ko is 1,357. So meron tayong sobrang 357. Kinumpute pa yun. Sorry guys, pagpasensyaan nyo na. Kaya nga ako nag-nursing para walang math. Pero pagdating ko ng UP Nursing, surprise! Merong math. 2 subject pa. 2 subject lang ba? Gen Math. Stats. 2 subject nga. So if you guys are wondering, nasaan yung 357? Ano mangyayari kapag kulang yung baon ko? Or sumobra ako ng spend sa actual na week ko? And that is because ako ay isang working student. So, nagtatrabaho ako as a taekwondo coach. If you guys want to watch my other video, meron ako dong tutorial kung paano kayo maging black belt sa taekwondo. So, ayan. Kaya medyo maluwag naman ako when it comes to my spending. Lalo na sa pagkain. Kapatid ko ata yun. Kapatid ko nga. Anyways, that is it for this week's video. Sana nag-enjoy kayong gumastos at mag-adventure kasama ako. Thank you so much for watching. Bye-bye!